Isa na namang makabuluhang update sa ating depensa at militar ang pag-uusapan sa araw na ito dahil sa kabila ng pagtatapos ng balikatan at sa LACNEV exercises ay may mga armas pa rin ang US na nananatili sa ating bansa. At eto pa ang mga bagong offer ng South Korea para sa ating AFP. Ngunit bago ang lahat ay kung bago ka pa lang sa ating channel ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kaganapan at modernong kagamitan na ating pag-uusapan. Kinumpirma ng tagapagsalita ng Philippine Navy na ang NMISS o Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System ng US Marine Corps ay nananatili pa rin sa bansa. Ito ay sa kabila ng pagtatapos ng mga military exercises tulad ng Balikatan 2025 at sa LACNEV 2025 na kung saan ay ginamit umano ang mga nasabing sistema para sa pagsasanay ng mga tropa ng AFP. Pero para sa mga nakakaalam ng military language, ito ay kadalasang rason umano upang itago ang indefinite deployment ng mga armas. Ayon sa isang source, malaki rin ang posibilidad na bumili ang AFP ng ilan sa mga NMISS batteries mula sa bansang Amerika. Ang mga ito ay posibleng i-deploy sa Hilagang Luzon upang depensahan ang West Philippine Sea at ang Bashi Channel naman laban sa agresyon ng China. At habang tumitindi ang tensyon sa karagatan, patuloy naman ang ginagawa ng South Korea na pag-aalok ng mga makabagong armas sa Pilipinas. Sa ginanap na International Maritime Defense Exhibition mula May 28 to 31 ay inilahad ng Korean Defense Companies ang kanilang mga alok sa ating bansa. Ang Hanwha Ocean, isang malaking shipbuilder ng Korea, ay muling nag-alok ng dalawang uri ng submarino. Una dito ay ang KSS-3PN at ang Ocean 1400PN, parehong diesel-electric at kayang i-customize base sa operational needs at budget ng Pilipinas. Hindi lang ito, muli ring inialok ng South Korea ang kanilang KF-21 multi-role fighter jet mula sa Korea Aerospace Industries sa ating Philippine Air Force. Ang KF-21 ay isa sa mga contender sa matagal ng proyekto ng Philippine Air Force para sa bagong fighter jets. Kung sakaling mapili, ito ang magiging pinaka-advanced na jet ng Philippine Air Force at malaking tulong para sa air defense laban sa external threats. Malinaw na ang Pilipinas ay seryosong nagmo-modernize ng ating sandatahang lakas kasama ang Amerika, South Korea at iba pang mga bansa. Subalit ang tanong, handang-handa na ba talaga ang ating bansa kung sakaling lumala ang tensyon sa ating rehiyon? I-comment lamang yung sagot sa comment section. At dito na po magtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood at mag-ingat po kayo.